modernist churches. Pero so what ang atong prinsipyo? We ought to be God rather than man. Amen. Kanang nag-inig, himungo nila. Kaya dapat unta, kung hamtong ka, mature ka, dapat mag-appreciate ng atong simbahan. Nga we are one of the very few that are still standing for God. Amen. Amen. So mauna, you are assured. Ilana ka, kadag ang nabanggasan natin. Are you involved in sowing the seed so others will be one to Jesus Christ? Amen. Are we one? Number 6. Number 6 tayo. Look at verse number, sa atong ang teksto, balik na diha. Ang sunod na atong makita din sa Paul sa verse number 7. After na nakasakap ta sa ang number 5, hindi na sower, sabi niya, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Sabi ni Pablo, consider ang mga butang ako isulti kanimo, giit, itago ka na, ambingi ka na, mga doktrina, mga gospel na ako itutlo kanimo. Unsa mo ipasabot ni Pablo sa ikaunong mga we are stewards of the mysteries of God. Amen. Mga stewards tayo. Mga tinugyanan tayo. Mga saligan kita. Mga trusted kita. Mga itawag na mga pinagkakatiwalaan tayo kung sa Tagalog pa bilang mga stewards kung ano ang nagbigay sa atin, kung anong naituro sa atin. I-keep natin ito at i-share sa iba. Huwag natin i-change ang gospel. Huwag natin i-pervert ang nabigay sa atin. Let's be a faithful and honest stewards. Amen. 1 Corinthians, unsang requirement ng stewardship. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4, 1 and 2. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse number 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Faithful. Amen. Let us be faithful stewards. Di natin baligya ang gospel na gina sa ato. Di natin baligya ang atong church. Di natin, I have a message for that. So possibly karoon ko na mawalik things that are not for sale. Amen. Pero I diverted to this lesson, I felt na mas dapat mauna ni kaysa kanang topic hopefully that will be preached in this coming Wednesday night if the Lord will not change the message. May mga butang na dili dapat natin baligya, mga inheritance na binigay sa atin ng Panginoon na kahit anong halaga ng kwarta, dili worthy, dili takos na ating ibaligya mga igsoon ko. At unahan kamudahan, ang atong Baptist Church is not for sale. Amen. Amen. There is no place like our church. Amen. Unless you're a greater, you do not never appreciate our church. But if you are a member of the church for quite some time, you can only say, I will never sell our church to other churches. So stewards tayo. At bilang mga binugyanan, bilang pinagkatiwalaan, trustee, kumbaga, hindi tayo may-ari ng mga bagay nito. Pinahulam lang ito sa Ginoo, pinagkatiwala lamang. At di na nato anong pagdating sa real owner ay makaingon ta, Lord, I have gained another pounds. I have used the pounds that you have given. I have used the talents na multiply ko kakini. At makaingon ng Ginoo, you're indeed a good steward. Well done, thou good and faithful servant. Mauni ang reward mo. Kay imo, i-multiply ang talento nga ako ihatag kanina. Amen. Wala ko itawas-tamasan. So pangutan ang kaugalingon mo, are you a faithful steward? Can you be trusted? When God give you something to take care, are you multiplying it? Are you investing it for the glory of God? Or imo lang na ginawagdas, imo lang na ginakusikan?
na dili mo ginahampingan one day manubag ka sa Ginoo sa mga butang na iya iyal kanina. Last but not the least, look at verse number 8 to 11. Sabi niya, remember that Jesus Christ of the seed of David, nabasa na natin kanina na, for the sake of time, going into verse 9. Wherefore, I suffered trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore, I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall reign with him. Amen. If we deny him, he will deny us. The last and final ladder na dapat natin sakahan is the ladder of being a sufferer. Amen. Amen. Ang iba hindi gusto mag-suffer, maunang manikas sa ministry, maunang magdawat lang o limpyo. Kaya malipay na pumunta kung kining mga tawhana na nagitawag sa Ginoo, kaya makainunta may bahit na nga mga tawhana diri na naduwa sa ato. Kaya ang imo kayo nilingan, katungkol ang mga rebuilding ng mga dawa sa klase. Hindi mo gusto mag-suffer eh. That's right. At yan din ang mga membro sa simbahan. Pag nakita nila asa kung hayahan na simbahan, balhin sila. Kaya naman ang simbahan na ilag na simbahan, daghan ang mga suffering. Huwag ka mo kay Balo, nga through suffering, we are investing something, rewards one day. Pagkabot sa lahat, those who suffer with us shall reign with us. Amen. Maunang basuhan sa reigning pag nag-suffer. Pag nagdawat ka ng limpyo, ang yung kunya, Amen. reward ka naman sa Ginoo. So saan ka? Saan ka nga ka? Ang kumpuli ka lang ba sa sunset? Nakadawat ka, tuhantod na lang diha? Di ka magsimba pag Domingo, wala kang desire, mga lagad sa Domingo? Or nakaabot ka na sa servancy, pero di ka makipag-vision? Ang gituwat ko, kalaaway ka sa kapwa o persona. Imbes na muaway ka, makipag-vision ka sa mga nag-atake, nag-abungkab sa iyong church, ikaw mismo nag-aaway sa iyong simbahan. That's right. Or nagkasaka ka sa pagiging sportsman, you run the race. But because of the discouragement and worldliness sa kalimutan, nalingat ang iyong pansin habang nagtatakbo ka, nakita mo ang mga upper sa kalimutan, you stop. And when Christian stop at being a sportsman, and then ang iba nakasaka sa pagiging sower, that's a many times we quit. Where are you in the seventh ladder of the Christian life? Saan ka? Right. Are you still fighting to climb up to the seventh? Or are you already on the seventh? Or did the devil distracted you to go back to sunset? Nakabot ka na punta sa seventh ladder? Digistra ka sa away, balik ka sa sunset. Ang maraming mga believers ang pinakakuyaw, saka-saka ka lang. Saka sa ikadwang hagdan, balik sa una. Saka sa ikatulog, balik sa ikadwa. Saka sa ikaupat, balik na naman sa una. You are like the nation of Israel, roaming around in the wilderness. Right. Go up. Keep climbing until Jesus comes. Amen. Nandoon ka makita bilang sufferer sa pinakahulihin na anak. All of us has different lifestyle, different works, iba-iba ang mga convenient natin, iba-iba ang ating mga availability. Pero walang isa sa atin na pwedeng pag-ingon, dili mo kasaka ni anak, hindi ko kaya. Lahat tayo pwedeng umakyat sa ikapitong hanggan. Amen. Maaaring hindi lang ang sabay-sabay tayo, iba-iba ang time, iba-ibang panahon. But we all are free to climb up. God will give us the grace sufficient for us to climb up. He is there to help